Paano kung sabihin ko sa inyo na ang mismong paraan ng inyong pagbibigay kasiyahan sa sarili ay maaaring ang dahilan kung bakit unti-unting nasisira ang inyong buhay sexual? Oo, kahit na ang isang bagay na personal tulad ng masturbasyon, kapag ginawa sa maling paraan, ay maaaring tahimik na nakakabawas ng inyong pakiramdam, nakakasama sa inyong pagkasigla, at nakakayanig pa ng inyong kumpiyansa sa kwarto. Ako po si Dr. Mila De La Paz, isang manggagamot na dalubhasa sa kalusugan ng kababaihan at pangangalaga sa mga nakatatanda geriatric care. Sa loob ng mahigit 30 taon na tulungan ko na ang libu-libong kababaihan, lalo na ang mga nasa edad 60-70 at pataas, na maibalik ang kanilang sigla, mapanumbalik ang kanilang tugon sa sexualidad at muling magtamasa ng kasiyasyang intimasiya. At narito ako para sabihin sa inyo ang isang bagay na hindi sasabihin ng karamihan sa mga doktor. Ang paraan ng inyong masturbasyon ay mahalaga, lalo na ngayon. Ang masturbasyon ay dapat na ligtas, hindi ba? Normal, malusog, natural. At totoo iyon. Ngunit mayroong isang nakatagong panganib na hindi napapansin ng karamihan sa mga kababaihan hanggang sa huli na ang lahat. Sa katunayan, nakakita na ako ng mga babaeng malulusog na nagkaroon ng problema sa pagkasigla, na wala ng interes sa kanilang partner o nahirapang makarating sa sukdulan lahat dahil sa ilang simpleng ulit na pagkakamali na ginagawa ng pribado. Ang mas malala pa, ang mga ugaling ito ay madalas na nagsimula noong kabataan, dinala sa loob ng mga dekada, at pagsapit ninyo sa edad na 60, ang inyong isip at katawan ay nasanay na nang husto na hindi ninyo namamalayan na nagawa na pala ang pinsala. Sa video na ito, gagabayan ko kayo sa 5 pinakakaraniwang pagkakamali sa masturbasyon na maaaring sumisira sa inyong buhay sexual. Higit sa lahat, ipapakita ko sa inyo kung paano ito ayusin. Kung kayo man ay nakakaranas ng panunuyo, hirap sa pagtapos, o hindi na lang gaanong nasisigla tulad ng dati, maaaring ito na ang nawawalang susi upang maibalik ang bahaging iyon ng inyong sarili. Ang mga ito ay hindi teorya. Nagmula ito sa tunay na agham klinikal na karanasan at mga pakikipag-usap sa mga babaeng tulad ninyo. Isa sa mga ugaling ito ay napakakaraniwan, na taya ko ay 9 sa 10 babae ang gumagawa nito nang hindi man lang iniisip. Subalit maaari nitong pamanhirin ng inyong sensitibidad at sanayin ng inyong utak na mabigo sa panahon ng tunay na intimasiya. Pag-uusapan natin yan at ang 4 na iba pa na marahil ay hindi ninyo pa naisip, kaya't manatili po kayo sa akin. Kailangan ninyong marinig ito, lalo na ngayon. Hindi pa tapos ang inyong buhay sexual, ngunit maaaring kailanganin ninyong kalimutan ang mga nakasanayang humahadlang sa inyo. Bago tayo magsimula, kung hindi pa po kayo nakasubscribe, i-click na ang button na yan at itap ang bell icon para hindi ninyo makaligtaan ng iba pang tapat at walang paligoy-ligoy na payong pangkalusugan na ginawa, lalo na para sa mga babaeng tulad ninyo. Kung sa tingin ninyo ay makakatulong ang video na ito, itype ang oo sa comments. Kung hindi naman, itype ang hindi. Binabasa ko po ang bawat tugon at ang inyong feedback ay tumutulong sa akin na lumikha ng mas mahusay na nilalaman na tunay na sumusuporta sa inyong kalusugan at kapakanan. Simulan natin sa isa sa mga pinakakaraniwan at pinakanakapipinsalang ugali na nakikita ko sa mga kababaihan na lampas 60 anyos. Ito ay isang bagay na marahil ay ginagawa ninyo na sa loob ng maraming taon nang hindi namamalayan ang pinsalang na idulot nito. Ang tinutukoy ko ay ang tinatawag na clitoral fixation. At maniwala kayo na aalala ito ng inyong katawan, kahit na kayo ay hindi. Unang pagkakamali, ang bitag ng high vibration, sobrang tindi, masyadong madalas. Nakaupo ako sa harap ng napakaraming kababaihan, mabubuting babae, mga asawa, inalola, na pumapasok sa aking opisina, na bumubulong ng parehong bagay. Doktora, may nagbago po. Hindi na kasing tindi ng dati ang nararamdaman ko.
Hindi na ako tumutugon tulad ng dati. At sa napakaraming kaso kapag sinuri namin ng mas malalim lumalabas ang katotohanan. Gumagamit sila ng isang napakatindi at nakatutok na paraan ng estimulasyon kapag sila ay nagmamasturbate. Madalas gamit ang isang malakas na vibrator sa pinakamataas na setting nito. Sa loob ng maraming taon, minsan mga dekada, ito ang tinatawag na clitoral fixation o ang high vibration trap. Hindi ito isang clinical term pero ito ay tumpak. Tumutukoy ito sa ugali ng pagsandal lamang sa matindi at direktang estimulasyon sa clitoris upang makamit ang kasiyahan. Sa una ito ay tila epektibo at kahanga-hanga pa nga. Ngunit sa paglipas ng panahon, ang mismong teknik na yon ay nagsisimulang kumontra sa inyo. Ang palagian at malakas na pag-vibrate ay nagkokondisyon sa inyong katawan na tumugon lamang sa partikular at pinalaking estimulasyon na yon. Ang inyong utak ay nagre-rewire na inaasahan ng parehong tindi para lamang makaramdam ng sigla o makarating sa sukdulan. Ang problema, ang ganitong klase ng estimulasyon ay malayong-malayo sa tunay na intimasiya kasama ang kamay, bibig o katawan ng isang partner. Ang kasunod na nangyayari ay madalas na nakakadurog ng puso. Kasama ninyo ang isang taong mahalaga sa inyo, gusto ninyong maramdaman ang koneksyon na yon, ngunit ang inyong katawan ay hindi tumutugon. Hindi kayo masiglahan o nahihirapan kayong tapusin. Hindi ito dahil sira kayo. Ito ay dahil sinanay ninyo ang inyong katawan na umasa sa isang bagay na hindi madaling gayahin sa pakikipagtalik sa partner. Ang mas masahol pa, hindi lamang ito tungkol sa mechanics. Unti-unti nitong sinisira ang inyong kumpiyansa. Nagdudulot ito ng distansya sa mga relasyon. Nagiging dahilan ito para iwasan ninyo ang pakikipagtalik hindi dahil ayaw ninyo, kundi dahil takot kayo na hindi ninyo ito makakamit. At walang sino man ang nararapat na mamuhay ng ganyan sa anumang edad. Kung pamilyar ito sa inyo, nais kong malaman ninyo na hindi pa huli ang lahat para magbago. Magsimula sa pamamagitan ng paggamit ng mas mababang setting sa inyong mga laruan o isantabi muna ang mga ito paminsan-minsan. Gamitin ang inyong mga kamay upang tuklasin ang inyong buong katawan, hindi lamang isang bahagi. Dahan-dahan lang, tuklasin ang iba't ibang sensasyon. Bigyan ng inyong katawan ng panahon upang matutunang muli kung ano ang pakiramdam ng banayad at makatotohanang kasiyahan. Hindi ito mangyayari sa isang gabi, ngunit sa pamamagitan ng pasensya, maaaring bumalik ang sensitibidad at pati na rin ang kumpiyansa. Ngayon, kung nagtataka kayo kung paano ang isang bagay na napakakaraniwan ay maaaring magdulot ng ganito kalaking pinsala, maghintay kayo hanggang sa marinig ninyo ang tungkol sa ikalawang pagkakamali. Isa na hindi lamang nakakaapekto sa inyong katawan, kundi aktwal na nagre-rewire sa buong sistema ng pagkasigla ng inyong utak. Ang susunod na ito ay mas mapanganib kaysa sa inaakala ng karamihan at nagsisimula ito sa kung ano ang inyong iniisip at kung gaano kadalas. Kung kayo ay nanonood pa rin at tumatagos sa inyo ang mga kaalamang ito, i-type po ang numerong apang ko sa comments para ipaalam sa akin na kasama ko pa rin kayo. Lubos ko po itong pinahahalagahan. Ngayon tumuloy na tayo sa susunod na mahalagang pagkakamali na kailangan ninyong malaman. Ikalawang pagkakamali pagsandal sa iisang pantasya o media lamang. Ito ay mahirap pag-usapan para sa maraming kababaihan, ngunit mas karaniwan ito kaysa sa inaakala ng marami. Sa paglipas ng mga taon, narinig ko ang parehong tahimik na pag-amin mula sa mga pasyente tulad ni Maria mula sa Cebu at Elena mula sa Davao. Doktora, hindi na ako gaanong nasisiglahan sa aking asawa tulad ng dati. Minsan ay sinisisi nila ang menopause o iniisip na nawala na lang ang sigla. Ngunit kapag tinanong ko sila tungkol sa kanilang mga gawi, kapag nag-iisa isang mas malalim na katotohanan ang lumalabas, umaasa sila sa iisang uri ng pantasya sa parehong mga nobela ng romansa o sa parehong uri ng erotika sa loob ng maraming taon.
Ito ay isang pribadong ritual, pamilyar at mabilis. Ngunit unti-unti rin nitong binabago ang paraan ng paggana ng kanilang utak. Alam ninyo ang utak ay napakadaling umangkop. Natututo ito ng mga pattern, lalo na kapag konektado ang mga ito sa malalakas na emosyon tulad ng kasiyahang sexual. At kapag ang tanging bagay na siguradong nagpapasigla sa inyo ay isang partikular at matinding pantasya o kwento, sinisimula ng inyong utak na iugnay ang partikular na uri ng nilalamang iyon sa pagkasigla. Hindi ang tunay na haplos, hindi ang boses ng inyong partner, hindi ang ibinabahaging emosyon. Isang mental na script lamang o isang kwento sa isang pahina. Sa paglipas ng panahon, humahantong ito sa tinatawag nating desensitization. Ang dating nakakapagpasigla sa inyo ay hindi na gumagana. Maaaring mapansin ninyo na kailangan ninyo ng mas matindi o hindi pangkaraniwang mga pantasya para lamang maramdaman ang parehong kislap. At ang masaklap, kapag kasama ninyo ang isang tunay na partner, isang taong nagmamahal sa inyo, na gustong kumonekta pakiramdam ninyo ay manhid kayo. Hindi tumutugon ang inyong katawan, lumilipad ang inyong isip sa inyong nakasanayang pantasya, at ang intimasya ay nagiging isang pagtatanghal kaysa sa isang pinagsasaluhang karanasan. Hindi lamang ito isang preference, ito ay isang pagbabago sa neurological, at ito ay mapanganib dahil tahimik nitong ninanakaw ang kagalakan at spontaneity ng tunay na intimasya. Maraming kababaihan ang nagdurusa ng tahimik iniisip na may mali sa kanila, samantalang ang katotohanan ng kanilang mga gawi ay simpleng humubog muli sa kanilang landas patungo sa pagkasigla. Maaari ninyo itong baligtarin, ngunit nagsisimula ito sa kamalayan. Magsimula sa pamamagitan ng pagbabago ng kung ano ang inilalantad ninyo sa inyong sarili. Subukang magpahinga mula sa inyong mga karaniwang pantasya. Subukang tumuon sa mga pisikal na sensasyon sa inyong katawan. Gamitin ang inyong imahinasyon sa mga bagong paraan o makisali sa sensual na haplos ng walang partikular na layunin. Kung gumagamit kayo ng erotika, pag-iba-ibahin ito. Mas mabuti pa ibahagi ito sa inyong partner at tuklasin ng magkasama. Ang pagkakaiba-iba ay muling nagbubukas ng pinto sa natural na pagkasigla. Ngayon, kung sa tingin ninyo ay nakakasama ang labis na estimulasyon sa pamamagitan ng media, maghintay kayo hanggang pag-usapan natin kung ano ang nangyayari kapag minamadali ninyo ang pagbibigay kasiyahan sa sarili na parang isang karera. Ang ikatlong pagkakamali ay isa sa mga nabuo ng karamihan sa mga kababaihan noong kanilang kabataan. At sinusundan sila nito na parang anino tahimik na sumasabotahe sa kanilang kasiyahan. Ikatlong pagkakamali. Masturbasyon na, parang karera, mabilis tahimik at may halong konsensya. Ito ay tumatama sa maraming kababaihan, kasama na ako. Noong lumalaki malinaw ang mensahe ang mga mabubuting babae ay hindi sexual at ang masturbasyon ay isang bagay na itinatago. Ginagawa mo ito ng mabilis tahimik, marahil sa likod ng nakakandadong pinto, takot na may pumasok. At kaya tulad ng karamihan sa mga babae, natuto kayong magmadali. Sinanay ninyo ang inyong katawan na makarating sa sukdulan sa lalong madaling panahon. Walang koneksyon, walang kamalayan, ginhawa at konsensya lamang. Ang problema ay maraming kababaihan ang hindi kailanman natutong kalimutan iyon. Dinala nila ito hanggang sa pagtanda at ngayon, kahit nasa edad 60 o 70, na tinatrato pa rin nila ang pagbibigay kasiyahan sa sarili bilang isang mabilisang takbo nang hindi namamalayan kung gaano kalalim ang epekto nito sa kanilang kalusugang sexual. Mayroon akong mga mas matatandang pasyente tulad ni Gloria mula sa Baguio na nagsasabi sa akin na natatapos pa rin sila sa loob lamang ng ilang minuto, hindi dahil gusto nila, kundi dahil iyon na ang laging nakasanayan. At nagtataka sila kung bakit nahihirapan silang maramdaman na sila ay lubos, na naroroon at konektado sa panahon ng intimasya. Hindi ito isang misteryo.
Kapag ginugol ninyo ang maraming taon sa pagtuturo sa inyong katawan na mabilis na makarating sa sukdulan, napapalampas ninyo ang buong saklaw ng pagkasigla at kasiyahan. Ang tunay na trahedya ay ninanakaw din nito sa inyo, ang intimasiya sa inyong sarili. Walang puwang para sa koneksyon, para sa pagiging mausisa, o para sa tunay na pag-aaral kung ano ang kailangan ng inyong katawan. At ang mas masahol pinatitibay nito ang kahihiyan. Sa kaibuturan maraming kababaihan pa rin ang naniniwala na may ginagawa silang mali kahit na alam nila sa isip na ang masturbasyon ay malusog. Ang konsensyang iyon ay nananatili tahimik na sumisira sa kanilang tiwala sa sarili at nagpapatibay sa paniniwala na ang kasiyahan ay dapat itago o madaliin. Ngunit narito ang gusto kong marinig ninyo, karapat-dapat kayo sa mas higit pa. Karapat-dapat kayo sa oras. Karapat-dapat kayo sa kasiyahan na walang takot. Karapat-dapat kayong hawakan ang inyong katawan nang walang hiya o takot. Kaya dahan-dahan po, maglaan ng oras hindi lamang para sa sukdulan, kundi para sa pagtuklas. Huminga, mag-relax. Gamitin ang inyong mga kamay at katawan sa mga bagong paraan. Maging mausisa sa kung ano ang masarap sa pakiramdam at bigyan ng inyong sarili ng pahintulot na tamasahin ito ng lubusan. Wala kayong ginagawang mali. Sa katunayan, may ginagawa kayong lubos na tama sa pamamagitan ng muling pagkonekta sa inyong sariling katawan sa isang mas malusog at mas may intensyon na paraan. At kung sa tingin ninyo ay bilis lamang ang tahimik na saboteur mag-isip muli, maraming kababaihan ang nag-aakala na ang issue ay nasa teknik, ngunit ang hindi nila namamalayan ay ang isang bagay na kasing simple ng kung ano ang kanilang ginagamit o hindi ginagamit ay maaaring magdulot ng iritasyon, pinsala at maging pangmatagalang pagkawala ng sensitibidad. Ang ika-4 na pagkakamali ay nakakagulat na hindi napapansin, ngunit ang mga epekto nito ay mas malalim kaysa sa inaasahan ninyo. Kung nandito pa rin kayo at nakakatulong ang mga kaalamang ito, i-type po ang numerong 1 sa comments para ipaalam sa akin na kasama ko pa rin kayo. Pinapahalagahan ko ang seryosong paglalakbay na ito. Ngayon ituloy natin sa ika-4 na pagkakamali na masyadong maraming babae ang hindi pinapansin. Ika-4 na pagkakamali, hindi paggamit ng lubricant o paggamit ng maling uri. Hindi ko na mabilang kung gaano karaming beses na may pasyente akong tulad ni Teresita mula sa Makati na umupo sa harap ko na naglalarawan ng discomfort, hapdi o iritasyon. Pagkatapos magbigay kasiyahan sa sarili, iniisip na bahagi lamang ito ng pagtanda. Kapag tinanong ko kung gumagamit sila ng lubricant, karaniwan kong nakukuha ay isang blangkong tingin o isang kibit balikat na sinusundan ng, hindi ko naman kailangan noon. At iyon mismo ang issue. Habang tayo ay tumatanda, nagbabago ang ating mga katawan. Pagkatapos ng menopause, ang mga pagbabago sa hormone ay nagiging sanhi upang ang mga tissue sa ari at vulva ay maging mas manipis, mas marupok, at hindi na kasing natural ang pagkabasa. Subalit maraming kababaihan pa rin ang tumatrato sa kanilang katawan na parang sila ay 25 anyos pa rin gamit ang tuyong kamay o mas masahol pa mga sabon at lotion na hindi kailanman idinisenyo para sa balat sa maselang bahagi. Narito ang katotohanan ng masturbasyon na walang lubricant ay hindi lamang hindi komportable, maaari itong makapinsala. Ang pagkiskis ay nagdudulot ng maliliit na punit microtears sa maselang balat ng vulva at ari na humahantong sa pangmatagalang pagkawala ng sensitibidad, pamamaga at maging talamak na iritasyon o sakit. Sa paglipas ng panahon, maaari nitong pamanhirin ang mismong mga sensasyon na sinusubukan ninyong tamasahin. Ilang kababaihan ang sumusubok na lutasin ito sa pamamagitan ng paggamit ng mga bagay tulad ng petroleum jelly o mabangong body lotion, ngunit ang mga iyon ay maaaring makagambala sa maselang pH balance, bumara sa mga pores at magpataas ng panganib
ng impeksyon o allergic reaction. Masyado ko na itong nakikita, mga kababaihan na hindi sinasadyang sinasaktan ang kanilang sarili sa bawat session lahat dahil walang sino man ang nagsabi sa kanila na magbabago ang kanilang mga pangangailangan. Kung ganyan ang nangyari sa inyo, gusto kong malaman ninyo na walang dapat ikahiya. Hindi kayo kailanman tinuruan kung paano alagaan ang inyong katawan sa ganitong paraan. Ngunit ngayon, alam na ninyo. At ngayon, oras na para magbago. Gumamit ng dekalidad at ligtas sa katawan na lubricant, isang bagay na partikular na idinisenyo para sa paggamit sa maselang bahagi. Ang mga water-based lube ay maganda para sa madaling paglilinis at kaligtasan sa mga laruan. Ang mga silicone-based lube ay mas matagal at mainam kung nakakaranas kayo ng matinding panunuyo. Kung mas gusto ninyo ang mga natural na alternatibo, maaring gumana ang organic coconut oil. Iwasan lang ang anumang bagay na may matapang na pabango o gawa sa petrolyo. Kapag nagsimula kayong gumamit ng tamang lubricant, hindi lamang ninyo mapoprotektahan ang inyong maselang balat, kundi maibabalik din ang makinis at banayad na sensasyon na nagpapasarap muli sa intimasiya. Ang pagpapabaya sa hakbang na ito ay maaaring mukhang maliit, ngunit sa paglipas ng panahon ay nagdudulot ito ng malubhang pinsala. Para itong pagmamaneho ng sasakyan na walang langis. Maaaring makalusot kayo ng sandali, ngunit sa kalaunan may masisira. Ngunit gaano man kahalaga ang lubricant, meron pang isang pagkakamali na mas malalim ang tama. Isa na hindi lamang nakakaapekto sa inyong katawan, kundi sa inyong puso, sa inyong pagpapahalaga sa sarili, at sa paraan ng pagtingin ninyo sa inyong sarili bilang isang sexual na nilalang. Ang huling pagkakamaling ito ay hindi nakikita, ngunit ang epekto nito ay maaaring sumunod sa inyo sa bawat intimate na sandali. At lahat ito ay nagsisimula sa kung ano ang nararamdaman ninyo pagkatapos ninyong matapos. Ika-5 pagkakamali. Pagdadala ng hiya sa loob ng silid tulugan. Sa lahat ng pagkakamaling na pag-usapan natin ito, na marahil ang pinakamahirap aminin at ang pinakamapanganib. Hindi dahil direktang sinisira nito ang katawan, kundi dahil tahimik nitong sinisira ang inyong kumpiyansa, ang inyong koneksyon, at ang inyong pagkatao bilang isang sexual na babae. Ang tinutukoy ko ay ang hiyayong nananatili at hindi nabibigkas na konsensya tungkol sa masturbasyon na tahimik na dinadala ng napakaraming kababaihan kahit na sa kanilang mga huling taon. Nakaupo ako sa harap ng mga babae na nasa kanilang 60s, 70s, kahit 80s, mabubuti, mababait, matatalinong kababaihan na hinihinaan pa rin ang kanilang boses kapag binabanggit nilang sila ay nagmamasturbate na, para bang ito ay isang maruming lihim. Marami ang pinalaki na naniniwalang ang kanilang sexualidad ay para sa kanilang mga asawa o na ang mga disenteng babae ay walang ganitong mga pagnanasa. At kahit na naiintindihan na nila ngayon sa luhika na walang masama sa paghawak sa kanilang sarili, sa emosyonal pakiramdam pa rin nila ay may ginagawa silang mali. Ang emosyonal na bigat na yon ay hindi nawawala ng kusa. Narito kung bakit ito napakadelikado. Ang hiya ay hindi lamang nananatili sa likuran. Kumakalat ito sa lahat ng bagay. Ginagawa nitong mas mahirap na mag-enjoy sa intimasya kasama ang inyong partner. Pinagdududahan ninyo ang inyong pagnanasa, ang inyong pagkababae, ang inyong halaga. Nagsisimula kayong mag-isip, baka sira ako, o baka tumanda na ako at wala ng karapatan sa kasiyahan. Lumalayo kayo sa emosyonal at pisikal na paraan. Kahit na sa kaibuturan hinahanap-hanap pa rin ninyo ang koneksyon. Ngunit narito ang katotohanang nais kong panghawakan ninyo, walang anumang kahiya-hiya sa pag-aalaga sa inyong katawan. Walang masama sa pagnanais na makaramdam ng sarap tuklasin ang kasiyahan maging isang sexual na nilalang sa anumang edad. Ang masturbasyon ay hindi tanda ng kalungkutan o dysfunction. Ito ay isang anyo ng paggalang
sa sarili kaalaman, sa sarili at paghilom. Kapag hinarap ninyo ito nang walang konsensya, sinisimulan ninyong ayusin hindi lamang ang inyong buhay sexual. Muli ninyong itinatayo ang tiwala sa inyong sarili, nababawi ang kontrol at nagbibigay ng puwang para sa mas malalim at mas makabuluhang intimasiya sa inyong partner o kahit sa loob lamang ng inyong sarili. Kung dinadala ninyo ang hiyang yun oras na para pakawalan ito, hindi kayo ang naglagay niyan diyan, ngunit maaari ninyong piliing bitawan ito. Konklusyon, bawiin ang kontrol sa inyong intimasiya isang pagpili sa bawat oras. Kung umabot po kayo hanggang dito, nais kong kausapin kayo ng direkta hindi bilang isang doktor, kundi bilang isang kapwa babae na nakauunawa kung gaano kapersonal ang lahat ng ito. Ang pinag-usapan natin ngayon ay hindi lamang tungkol sa pisikal na teknik o masamang gawi. Ito ay tungkol sa tahimik at madalas na hindi nabibigkas na mga paraan kung paano tayo nawawalan ng koneksyon sa ating mga katawan, sa ating mga partner at minsan maging sa ating mga sarili. Marahil ay nakita ninyo ang inyong sarili sa high vibration trap, iyong sobrang tindi at nakatutok na paraan ng paghahanap ng ginhawa. Marahil ay matagal na kayong umaasa sa iisang pantasya, nagtataka kung bakit ang tunay na haplos ay hindi na nag-aapoy ng parehong apoy. Marahil ay palagi ninyong tinatrato ang pagbibigay kasiyahan sa sarili bilang isang lihim na kailangang madaliin isang gawain sa halip na isang regalo. O marahil ay binaliwala ninyo ang simpleng pagkilos ng paggamit ng lubrikant, hindi namamalayan kung gaano kahalaga ang panunuyo at mga pagbabago sa hormones. At nariyan din ang hiyayong sumisingit pagkatapos ng lahat, nagsasabing masyado na kayong matanda, masyadong sira o hindi ninyo dapat ginagawa ito. Ang totoo, wala sa mga pagkakamaling ito ang nagpapahina sa inyo. Ito ay nagpapakita lamang na tayo ay tao. Ito ay mga pattern na binuo ng napakarami sa atin nang hindi man lang namamalayan. Ngunit ngayong namalayan na ninyo, meron kayong pagpipilian. Maaari ninyong ipagpatuloy ang parehong landas na lalong lumalayo sa kasiyahan at intimasya sa bawat taon na lumilipas. O maaari kayong huminto. Maaari kayong mag-pause. Maaari ninyong simulan na kalimutan ang mga bagay na hindi na nakakatulong sa inyo at pumili ng ibang paraan. Maaari kayong magsimula sa pamamagitan ng pag-iiba-iba ng inyong estimulasyon, pagtuklas ng mga bagong pantasya, paglalaan ng oras pag-aalaga sa inyong katawan ng may intensyon at higit sa lahat, pagbibigay sa inyong sarili ng pahintulot na makaramdam ng sarap ng walang konsensya. Ang bawat maliit na pagsasaayos ay isang hakbang patungo sa muling pag-angkin sa bahagi ninyo na nais pa rin ng koneksyon, naghahangad pa rin ng haplos, naniniwala pa rin sa kasiyahan hindi lamang bilang isang alaala, kundi bilang isang buhay na karanasan na abot kamay ninyo ngayon. Hindi pa kayo lampas sa inyong kalakasan, hindi pa huli ang lahat para sa inyo, at hindi kayo nag-iisa. Aral sa buhay narito ang aral sa buhay na nais kong iwan sa inyo. Ang paglalakbay na ito ay hindi tungkol sa pagkumpuni ng kung ano ang sira. Ito ay tungkol sa pagbabalik sa kung ano ang nakalimutan. Mahalaga pa rin ang inyong katawan. Mahalaga pa rin ang inyong kasiyahan at kayo bilang kayo ay karapat-dapat pa ring pagnasaan. Ang pinakamakapangyarihang pagbabago ay hindi dumarating ng biglaan. Nagsisimula ito ng tahimik sa desisyon na itigil ang pagbabaliwala sa kung ano ang matagal nang sinusubukang sabihin sa inyo ng inyong katawan. Kung ang mensaheng ito ay nagsalita sa inyo o nakatulong sa inyong makita ang mga bagay sa isang bagong liwanag, mangyaring maglaan ng sandali upang mag-iwan ng komento sa ibaba. Ano ang isang maliit na pagbabago na maaari ninyong subukan? Binabasa ko po talaga ang bawat isa. Ang inyong kwento at mga tanong ay mahalaga. Paki-share po ang video na ito sa inyong mga kaibigan, kapatid o sino man sa inyong buhay na maaaring kailangang marinig ito. At huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas maraming tapat
at sumusuportang payong pangkalusugan. Salamat po sa inyong panonood.